Isang magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo man nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 16. February 16 at magtataka kayo, ngayon po ay anong oras na ba ngayon? 9:31. So, February 16 po at ito po ang patatlong Lunes, the third Monday of February. Ano po ibig sabihin nun? Ngayon po ay araw ng mga presidente dito sa Philippines, dito po sa Amerika, President's Day. So this is what we call this, federal holiday. Ginugunita every third Monday of February. Okay, so wala pong pasok ngayon at papahinga. Tayo po ay pupunta dito sa isang tindahan dito sa Asian Store, bibili ng mga pangangailangan. Okay, so itong third strike 3 na po ito, third strike na ito si Marcoleta. Ano ibig ko sabihin? Alam nyo po sa isang baseball match, pag kayo po ay isang batter, yung nagbabat, tapos sumala kayo ng 3 beses, ay dapat kayo ay out na. Kung ganun din lang sana sa sa Senado. Nagkamali ka ng 3 beses, sunod-sunod, out. Okay, bakit sinabi kong third strike na ito si Marcoleta? Siyempre ganito nangyari, nakatatlong sala na po. Maling move itong si Senator Marcoleta. Ang una, yung sinasabi niya na ipamigay na laang ang ating claim sa mga kalayaan group of islands, dahil wala daw po ito sa exclusive economic zone. Mukhang nagkamali po siya doon at alam naman natin na talagang mali dahil ang claim po natin sa Kalayaan Island Group ay hindi po based from exclusive economic zone. Yan po ay base sa territory. Sa claim natin, as ating territory. Okay? At iba po ang territorial claim sa exclusive economic zone claim. Una, so yun na po ang mali niya, At tinira siya doon ng maraming nakakaalam ng batas. Tandaan natin, itong si Marcoleta ay siya daw abogado. Okay? Okay, ano naman yung padalawang strike? Siguro, nainis, Ang ginawa niya, hinamon itong si Justice Carpio magdebate tungkol dito sa claim ng Pilipinas sa exclusive economic zone at saka sa tinatawag nating Kalayaan Island Group. Nagdebate daw sila, friendly debate. Okay, so ang ginawa ni Justice Carpio, kinol, sumang-ayon sa hamon ni Marcoleta as debate. So kinol ni Justice Carpio ang bluff. Anong nangyari? Nung nalaman ni Marcoleta na tinanggap ni Justice Carpio ang hamon ng isang debate, friendly debate, umatras si Marcoleta. Marami na pong nagpipresenta na sila ang mag-host ng debate na yan, nationwide debate. Pero hindi po, nung nalaman ni Marcoleta na sumang-ayon si Justice Carpio, atras, di ba? Atras ka, hindi kaya. Mali. Okay. Yun na ang second strike, Second strike na yon. Ano naman itong patatlong strike? Siyempre, nainis ito si Marcoleta. Parang makabawi-bawi, Sinabi, ididemanda daw niya
itong si Justice Carpio ng treason. Treason naman, treason daw. Hindi demanda dahil daw sa ginawa nitong desisyon noong 2011. Okay. Nung 2011 po, ito si Justice Carpio, ito ay Supreme Court Justice. So may desisyon po itong si Justice Carpio na naayon naman sa batas. So, pero ito daw ay ang gist ay parang pinaliliit daw ang claim ng Pilipinas sa kanyang baselines o exclusive sa teritoryo, sa exclusive economic zone. Okay. So, sinagot na naman nitong si Justice Carpio, itong si Marcoleta. Sabi, Senator Marcoleta, baka nakakalimutan mo na ang treason ay po pwede lang makumit ng isang Pilipino sa panahon ng giyera. Okay? At kahit sinong first year law student sa Pilipinas alam kung ano at kung kailan pwedeng makumit ang treason sa Pilipinas. Yan po ay during the time of war. Noong 2011, wala namang war noon. Di ba? Di ba? Mukhang ngayon may war. Ano yung war? Yun po ay sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Marcoleta. Kasi po hindi maintindihan, nagkakalaban-laban na po ang mga opinyon ni Senator Marcoleta at yung kanyang mga sinasabi. So, strike 3. 3 na po ang pagkakamali nitong si Senator Marcoleta. Kung sa baseball ay out na to. Sana sa Senado ganun din, out na rin sana siya. Hindi kaya siguro hiyang-hiya ang school na pinagka-graduate nitong si Senator Marcoleta dahil mukhang mali ang itinuturo. Hindi ko alam po kung saan graduate itong si Marcoleta. Siguro baka naman nung nag-aaral itong si Marcoleta at pinag-aaralan ng criminal law ay natutulog sa pansitan. Pero pumasa ng bar daw, di swerte niya at hindi na itanong yun sa bar or else hindi siya magiging abogado. Ang treason po ay maaari lang makumit ng isang Pilipino during the time of war. Kung saan tinutulungan ng isang Pilipino during the time of war ang kalaban ng Pilipinas. Yan po ay punishable by reclusion perpetua to death, habang buhay na pagkakabilanggo hanggang kamatayan. Yan po. At hindi po pwedeng makumit ng isang Pilipino ang treason during peacetime. Okay? Sana po maalala nitong si Senator Marcoleta yon. Kung minsan napapag-isip-isip natin, paano tayo nauwi sa ganito, Paano nagkakaroon ng mga senador ang Pilipinas, mga ganitong klaseng senador ngayong panahong ito? Nasa na po ang kapanahunan nung una, nung panahon nila Ninoy Aquino, Cubito Salonga, nila Jokno? Nawala na. Ngayon, Robin Padilla, Marcoleta, na hindi malaman kung anong sinasabi niya. Bato de la Rosa na nagtatago. Si Bongo na ngayon ay mukhang makakasuhan din ng ICC. Di ba? Asa na yung panahong una? Minsan maiisip ko na ito ba'y pagkakamali ng mga Pilipinong, mga butanteng Pilipino? Siguro. Kasi pumipili tayo ng mga kandidato na hindi naman karapat dapat na piliin. Sana sa susunod na eleksyon matuto tayo uli
Tama na, ang sikat na tao. Tingnan natin ang credentials niya at ang plataforma. Okay? So, magandang araw po muli. Bye-bye.